Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito. Wala tayong gagawin para maibalik si Digong sa Pilipinas. Manatili na lang siya dyan. Okay? Sa totoo lang, itong mga sinasabi ni Sara Duterte dito ay talagang, sabi niya mali daw eh. 'Di ba? May mali ba sa paghuli kay Digong? Bakit nga ba hinuli itong si Digong? Ayun yung tanong ng mga Pilipino. Ha? Bakit? Kasi po ito yung utak, ito yung leader ng mga patayan sa panahon niya. 'Di ba? Niyayabang niya pa nga eh. Niyayabang niya pa yung patay-patay na yan. Oo, ganun po. Ganun po itong Sara Duterte na to. At ang galing mo, Sara Duterte ha. Ang galing mong magpanggap. Bakit po? Di umano, etong si Sara Duterte ang nagpauwi sa tatay niya dito sa Pilipinas. Kahit alam na, di umano na meron na itong warrant of arrest, ay pinauwi pa rin ito ni Sara Duterte sa Pilipinas. Pinauwi pa rin yung tatay niya dito. Diba? Bakit po? Bakit kaya gagawin ito ni Sara Duterte? Tandaan po natin, si Sara Duterte atat na atat maging presidente ng Pilipinas. Kung mahuhuli yung tatay niya, makukuha niya yung loob ng mga Pilipino. Diba? Makukuha niya po yung awa ng mga Pilipino. So, ang plano ni Sara Duterte, galitin ang mga Pilipino at gamitin yung mga galit nila. Para pag nangyari yun, magsasama-sama yung mga tao, papatalsikin yung Pangulo sa Malacanang. Yun po yung plano ni Sara Duterte. So, parang, kung iintindihin po natin, parang sacrifice o sinakripisyo po si Digong dito. Diba? Di umano mga pre, si Digong nasa Hong Kong, dapat hindi naman talaga yan babalik dito sa Pilipinas. Tumawag siya. O kumusta? May warrant ba talaga? Okay? And then, itong si Sara, merong pinagkakatiwalaan, di umano, dyan sa loob ng Malacanang. Diba? And then, parang hindi siya binigyan ng information kasi yung tao di umano na yun ay talagang halatang-halata ng makasara. So, walang nakuhang impormasyon. Ngayon, sabi kay Sara, wala po. Ngayon, usap ulit sila ng tatay niya. Diba? Ayun. Boom. Sabi ni Sara, wala namang warrant of arrest. So, ayun, bumalik po si Digong ng Pilipinas. Diba? May may kwentong ganun. Diba? Bumalik po si Digong ng Pilipinas. Then, pag baba niya po sa aeroplano, si Digong ay winelcome po ni winelcome po ni Nicolas Torre. Welcome home, Digong. O, diba? Galing. May pa-welcome pa. Ay, naku po. Then, yun na nga, nabulaga po si Digong. May warrant pala. Pero ang tanong dito, planado ba ito ni Sara Duterte? Totoo kaya yung sinabi niya kay Digong na walang warrant, or alam niya talaga na may warrant pero pinauwi pa rin para maging sakripisyo? Ano sa tingin nyo? And then congratulations kay Sara Duterte. Oo. Kahit pa paano, may mga ilang Pilipino na awang-awa kay Digong kasi matanda na daw. Success yung plano. Kung totoo yung plano na yon, abay successful po si Sara Duterte. Bakit? Nakuha niya po yung atensyon ng mga tao eh. Na pinapalabas nila, kawawa daw mga Duterte, matanda na daw si Digong. O, diba? Ayun po yung pinapalabas nila ngayon.
Matanda na, kawawa naman. KO! Diba? O bakit tayo maawa dyan? Ang dami-daming pinatay niyan. Baliktad na pala ngayon eh. Yung mamamatay tao yun, yung dapat palang kaawaan ngayon. Alain mo yun. Diba? Baliktad na po. Halimbawa, papatay ako. Ako pala yung dapat kaawaan dito. Hindi yung mga pinatay. Diba? Hindi yung pamilya ng mga namatayan. Nako. Kung titingnan natin dito, kung iintindihin po natin yung kwento, ay hinudas po si Digong ng sariling anak. Kung totoo, etong kumakalat na balita ngayon. Diba? Hinudas. Kasi sabik na sabik sa kapangyarihan yung anak eh. Sacrifice ko na lang yung tatay ko para makuha ko yung awa ng mga Pilipino. KO! Grabe. Kung ako, tatay ko yan. Hindi ko gagawin sa tatay ko yan. Hindi ko gagawin. Diba? Alam mo naman kung iisipin mo, mas makabubuti pang tumakas na lang. Kumpara, bumalik at hulihin. Pero kasi may naririnig din ako eh. May bumubulong eh. Huwag kang tumakas. Bumalik ka ng Pilipinas. Kasi, pag tumakas ka, sasabihin nila, duwag tayo, duwag ka. Ang galing manulsol, may nagsulsul. Sino kaya yun? Sino kaya yun? KO! Grabe. Kung ako yun, tatay ko yun, sabihin ko na, tay, ano ka na lang, magtakas ka na lang, huwag ka nang manatili pa dyan. Ha? Ay kaso wala eh. Dala ng sulsul eh. Ayan kung totoo yung mga ganung balita, abay, na-traitor po si Digong. So anyway, mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating topic ngayon, ayan meron po tayong ano dito. Meron po tayong Facebook page dito, mga pre. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. At syempre, mga pre, ang ating Timberador na Facebook page. Okay? So, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So, eto na mga pre. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Okay. Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Op. Walang mali sa ginawa, Sara Duterte. Dahil 8 years ago pa yan, pinail na yan ni Trillanes. Pinailan si Digong ng kaso ni Trillanes sa ICC. 8 years ago. Tandaan mo, hindi yan nangyari sa panahon ni PBBM. Hindi siya kinasuhan sa panahon ni PBBM. Okay? I think panahon pa yata yun ni Pinoy. Diba? Hindi ako nagkakamali. Oo, kinasuhan si Digong noon pa. So, hindi mo pwedeng sabihin pamumuliti ka ito. Kasi matagal na itong naka-file, okay, sa ICC. Inuulit ko, matagal na pong naka-file sa ICC. Sino pong nag-file? Si Trillanes po. Isang malaking tinik sa lalamunan ninyo, si Trillanes. Kaya iboto po natin yan dyan sa Caloocan. Kasi, tingnan mo, kahit nahuli na po si Digong ngayon, hindi pa po yan tumitigil si Trillanes. Talagang gusto niyang tapusin ang laban. Gusto niyang ubusin ang lahi ng mga taong ito. Hindi para patayin kundi para mapanagot or managot. Okay? Para managot sa kasalanan ginawa nila. Kasi may batas naman po tayo dito sa Pilipinas. May ICC pa. Di congratulations sa mga Duterte. Di ba? Kaya si Trillanes, huwag yung kalimutan yan. Iboto po yan sa Caloocan. Iwasan po natin bumoto. May mga ilang politiko dyan na may cancer sa utak. Huwag nyo iboto yan. Hindi mapapatakbo ng maayos yung lugar kung ang iboboto nyo may cancer sa utak. Ay naku po, delikado yan.
Sige, boto nyo yung may cancer sa utak. Magkalitsi-litsi yung lugar nyo dyan. Ha? Pansin nyo? Pansin nyo? Palagi siyang nakasombrero? Ha? Nakasombrero siya palagi? Ay, naku po. May cancer pala siya sa utak. Hindi po si Sarah yung may cancer, ha? Iba po yung tinutukoy ko. Hulaan nyo na lang. Oh. Sa lugar na yan, palaging may nilalagay. Palaging may namamatay dyan. Oh. May natulfo pa nga eh. Ewan ko kung chinap-chap ba yung katawan noon. 'Di ba? Tapos wala-walang action yung mayor dyan. Oh. Yan yung ano nyo. Yan yung subukan yung iboto yan. Yung may cancer sa utak. Ay nako, sira yung lugar nyo. Oh. So ayan lang. At ito na. At tuloy natin to. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government This is all about politics. Hindi eh. Sabi ko nga matagal nang nakasampay ang kaso na yan. Matagal nang kinasuhan yan sa ICC, yung tatay mo. So hindi politics yan. Hindi all about politics. Nagkataon lang talaga na, 'di ba? Ngayon lang siya nalabasan ng warrant of arrest. 'Di ba? Sabi nga ng iba dyan, tagal naman ng ICC. O ayan na. Lamunin nyo. sources the ICC to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito. Wala tayong gagawin. Ang gusto naming mga Pilipino, manatili siya dyan sa ICC. Wala. 'Di ba? Sara Duterte naman, ang daming pinatay ng tatay mo. Tapos sinusuka na siya ng mga Pilipino. Tapos gusto mo pang ibalik? Tapos kunyari concern ka? Tapos di umano, ikaw yung nagpauwi sa tatay mo dito sa bansa. Yung pala may warrant na. Tapos ngayon, concern na concern ka? Storyahe! Na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Hindi kailangan ng bayan yung dating Pangulo. Diba? Thank you. Maraming salamat sa ating Vice Presidente at hindi kayo nag-iisa. Lahat tayo ay naghahanap ng solusyon sa napakakomplikadong pangyayari. Isa pa to si Amy Marcos. Di talaga kita iboboto, promise. May pahiring-hiring ka pang nalalaman. Dapat yung pinupukusan nyo, yung mga namatayang pamilya, hindi yung mga pumatay. Pinagtatanggol nyo pa yung pumatay eh. Wag nyo pong iboboto yan si Amy Marcos. Ako po. Parang ano pa, binibaby niya pa yung mga mamamatay tao. Ano sa palagay mo yung nakita ninyong ICC warrant? Kailan ba ipinakita? May sinabi si counsel o attorney... Wait lang, ayusin lang natin to. Okay, tuloy natin. Medialdea na hindi daw pinakita kay Pangulo Duterte hanggang sa kahuli-hulihan at redacted form pa daw. Tama po ba yun? Yes, Honorable Senator Marcos, ang nangyari kasi, merong ICC warrant, it was diffused to Interpol, it was given to Philippine authorities. Hindi siya nagkaroon ng red notice. Kaya yung ibang bansa, hindi nila alam, o wala silang notice na merong ganong warrant. Ang nangyari, ICC, Interpol binigay sa Philippine authorities. And the Philippine authorities or the Philippine National Police, in-implement nila yung warrant, diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Tama po. At yan ang pinag-uusapan namin kanina ni Executive Director Alcantara ng Transnational Crime na ang pinadala lamang ay isang diffusion. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang warrant of arrest was honored by a member state. Samantalang diffusion pa lang to. Wala pang compliance review, wala pang ibinibigay. Grabe makapagtanggol si Amy, Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan dito kay Amy. Yung tatay niya, Marcos Sr., sasabihin huhukayin, itatapon sa West Philippine Sea. Baliwala lang po sa kanya. Diba? Okay lang. No comment. Kahit binababoy na yung tatay niya. Namayapa na yun, pero binababoy pa rin. Pero no comment po si Amy. Yung mga mamamatay tao ng basto sa pamilya niya, sa tatay niya, diba? Yun yung kinakampihan niya ngayon.
Ang galing mo talaga, Amy. Oh, grabe. Oh, tuloy natin to. Bigay sa sekretariat ng Interpol, walang task force yung Interpol at walang kaalam-alam yung commissioner ng Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si Presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol. Wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. As a matter of fact, under Article 97, Section 4 of Interpol's own rules on the processing of data, it is very clear that there are so many requirements before any action can be taken. Kung pwede, ipakita natin ang itsura ng isang diffusion versus Eto may papayo ko sa mga DDS. Okay. Meron akong sasabihin. Sa mga DDS, yung mga butante, okay, tandaan nyo, once hudas ka talaga. Bakit? Si Amy Marcos nga, hinudas si PBBM at walang paki sa tatay niya. Okay? Kayo pa kayang mga Duterte, pagdating ng panahon, di kayo hudasin yan. Walang isang salita to eh. Kung nagawa niyang hudasin yung pamilya niya, kapatid niya, paano pa kaya kayo? Hindi kayo kaano-ano. Yun yung masasabi ko dyan. isang red notice. Ibang-iba po yun. Ni walang red notice at yung diffusion, parang sabi nga ni VP, parang tinimbre lang sa mga kasama sa Interpol ng mga miyembro. Hindi dinaan sa mismong review. So nais natin pag-usapan at tanungin kay Executive Director. Tama po ba yun? Diffusion is something not yet verified per the articles on processing data. Tama po ba yun? Kasi yan ang rules ng Interpol, hindi po ba? Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Tama, pero hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, wala pang compliance review. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala siyang value. Pero mismo yung Interpol, sinasabi po sa atin na first time daw na yung member state agad-agad in-acknowledge. Wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang kasi between states lang to, ICC lang. Sa totoo lang yung pag-aresto kay Digong, deserve niya yun kasi si Digong nga mismo umamin na may mga pinapatay siya. Deserve niya yun. Ngayon, parang kung titinan niyo yung hearing po na to, parang nagsasayang lang po sila ng budget. Pera ng mga Pilipino. Amy Marcos mismo nagsasayang. Oh, bakit? Kasi ang pinag-uusapan nila dyan, kung tama po ba ang pag-aresto kay Digong o hindi. Wala na akong paki dyan Kung tama o hindi, importante na aresto. Bakit? Si Digong mismo. Si Digong po mismo ay umamin na siya ay pumapatay. Doon pa lang wala nang dapat pag-usapan pa. Diba? Wala nang dapat pag-usapan pa. Pero grabe makapagtanggol si Amy Marcos. Sabi ko nga sa mga nanonood sa akin, didiktahan ko kayo ngayon. Huwag niyong iboto yan si Amy Marcos. Oh, tapos. Diba? Kung didiis kayo, ay boto nyo yan. Suluhin nyo. Pero sinasabi ko sa inyo, yung pamilya nga niya, yung kapatid niya, tinrider niya, kayo pa kaya? Ay hindi ka ano-ano? Diba? Yan yung isipin nyo. Ang tanong dito, saan ka ngayon lulugar, Amy? Alam ko may mga DDS ding galit sa'yo. Diba? Hindi ka daw mapapagkatiwalaan. Interpol. Whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence our job in not knowing what's going on in my business. Ito may may ads lang. To distribute the diffusion notice. Nandyan, pinapakita natin yung red notice sample versus yung diffusion order. Ibang-iba po, di ba? Yung Magkaiba po. Magkaiba. Yung kay Arnie Teves yan, tsaka ito kay PRRD, ibang-iba po. Magkaiba po. Talagang hindi sila. So, admitido po ninyo, walang red notice? Yung red notice po, wala po siyang red notice. Walang dumating, Merong tinatawag po na tama. red so, diffusion. Kung ganun, sinasabi, tulad ng sinabi ni VP, maobligasyon ang ating pamahalaan mag-cooperate, tumulong sa lahat ng request. Yung request, hindi naman galing sa Interpol Pinapaliwanag nga ng Interpol. Hindi naman amin wanted yan. Ang sinasabi, Philippines is obliged to cooperate when in fact it came from ICC. Paulit-ulit tayo kanina sa ICC. Walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Ba't natin kinikilala? FPRRD was not wanted by Interpol. It was neither verified or approved. Hanapin mo sa buong database ng Interpol, walang lumalabas. Hanggang ngayon. It's not there.
Read out the email address from the letter. Nakita mo yung letter? ICC ang nakasulat. Walang Interpol kahit sa mismong diffusion. Anong obligasyon ng Pilipinas? Kapag hindi tayo nag-comply sa isang diffusion, anong mangyayari sa atin? Hindi na tayo bahagi ng Interpol? Paparusahan tayo? May parusa po ba? Not necessarily. Hindi po ganon. Kapag diffusion, what will happen? Gaya po na nasabi ko kanina, ang diffusion po at looking for wanted persons, pareho lang po na ng red notice. Hindi po pareho yun. Ang hindi lang po siya- liwanag nito. napakakaiba po niya. Kababasa mo lang ng Article 97, pambihira ka naman, Opo, opo. sir. May pagkakaiba nga po eh. Kaya Kasi nga. yung red notice has to be processed by the... Pero di ba yung kay notices. Congressman Arnie Teves, red notice na. Ayan, dinadaan pa rin sa proseso ng maliit at mahirap na bansa katulad ng Timor-Leste. Ayaw pa rin nila pumayag dahil ang sabi nila, dadaan muna ito sa korte natin. Ngayon tayo, lumundag tayo sa diffusion. Ano bang commitment natin? Anong mangyayari sa atin? Sinabi na natin ICC has no jurisdiction. Tapos ICC warrant has no effect. Tama ba yun? Di ano ngayon yung Interpol? May obligasyon ba tayo sa Interpol? Diffusion pa lang to? Obligado po. Obligado. Bakit? Obligado. Anong mangyayari kung hindi tayo sumunod? Katulad din po yan ng mga ibang red notices na hindi natin nakukuha, but obligado rin po tayo. Ano nga mangyayari? Anong parusa? Papaluin ba tayo? Tatanggalin ba tayo sa Interpol? Iisnabi na tayo ng buong kapulisan ng buong mundo? Hindi ko po masasagot yung gagawin ng Interpol sa atin, but masasabi ko po we have to comply with both the diffusion and the red notice. You have to. We need to. At we the need risk to. of what sanction? We need to. We need to. Yan po yung we Okay. exert our maximum effort to comply with those requests. Nakakagulat lang po dahil kasi eto nga may obligasyon daw pero diffusion lang to at sabi ng Interpol first time daw nga nila na diffusion pa lang lumundag na at inaresto na kagad. Pero parang hindi naman to biglaan kasi General Marbil may memo kayo ng March 10, di po ba? May memo kayo sa kapulisan na mag-mobilize na agad-agad. Libo-libong pulis ang pinamobilize kahit hindi pa ninyo alam na may warrant. Sabi ninyo hindi niyo alam Asan yung memo? Nariyan kanina, di ba? Aalala po ba ninyo yung memo na yan? But anyway, ma'am, Hindi naman kasi pwedeng, halimbawa may warrant of arrest na, hindi naman kasi pwedeng isa publiko yan. Kung ako makakatakas po yung target. KO. At hindi mo pwedeng pakialaman yung diskarte ng kapulisan, ay may Marcos. Diskarte nila yan, plano nila yan. Kasi kung ibubunyag nila sa hearing na yan, yung kanilang mga diskarte plano, kapag may ganun ulit na target, matik na. Mag-appear na sa isipin ng mga Pilipino. Sabihin, may warrant na yan. Pag ganyan-ganyan lang, kunyari wala. May warrant na yan. Narinig ko dun sa hearing noon na ganun pala yung strategy nila may warrant na yan. Unahan ko na magtago. Pulis diskarte ng pulis yan Philippine National Police. May diskarte sila na hindi pwedeng isa publiko yung plano. Bakit mo uungkatin? Ay, may Marcos. Hindi, yung memo, tama po ba yan o mali yung binigay sa amin? 10 po ang nakasulat na date. Hindi ko na ito pahabain mga pre. Baka uminit lang itlog ko dito. Good luck sa mga DDS na buboto dyan kay Amy. Basta kami, hindi namin ibuboto yan. Tingnan mo, nandito sa partido ni PBBM. Pero yung pagtatanggol niya nandun sa sa mga kriminal. Di ba? Nandun. Sorry, criminal tuloy. Hindi ba? Nandun yung kanyang nandun yung kanyang utak. Doon umiikot. Ha? So, ayun lang po muna yung ating video mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page. Ballpoint Man 2.0. Ayan And syempre mga pre, may Timberador din po tayo. Ayan Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang po muna yung ating video. Kita-kits po sa susunod na video.